Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good and He is faithful. Purihin ang Panginoon. So yun po ang mga kids natin. Yun po yung mga kids natin. Binibilang ko kanina, ano sila? 2 po. So 5 to 10 years from now, 5 to 10 years, sila na po yung ating po mga young people. Ayan. Na-witness ko yung paglaki ng ilan sa mga young people ngayon. Na-witness ko yan. Sila Dia, nakita ko yan, mga maliliit pa sila. Sila Midel, sila, even Dr. Jeng Jeng, nakita ko yan nung baby pa siya. Ninang niya si Sister May. So, napakaligaya sa puso ng nananatili sa Panginoon na makita mo na yung mga bata noon ay pinalaki, pinalusog, ginawang mabuti ng ating Panginoon. Doon mo makikita yung faithfulness ng Lord sa kanyang mga hinirang mula sa pagkabata. Sabi ng Panginoon, even in the womb of your mother, sa isang elect, sa isang hinirang, even in the womb of your mother, kilala ka ng Lord. Actually, ang ating pong theology, hindi pa man nilalalang ang sandaigdigan, kilala ka ng Lord. Hinirang ka niya, pinili ka niya. So napakaligaya para sa atin. Tayong mga matatanda ngayon, kung aabutan natin ang makikita natin na hindi mababawasan yung mga bata na yun. Nasa sa atin po, binigay na responsibility ng ating Panginoon. Lalo na sa mga nanay at tatay. Okay? Ang pananatili po ng inyong mga anak, ang responsibility ng pagpapalaki sa kanila, pag-nurture sa kanilang spiritual, hindi po lang naka-atang yung responsibility na yun sa church. Hindi lang po. Ang malaking responsibility ay nasa inyong mga magulang. So if you want your children, mga kapatid, to be here 10 years from now, 5 years, 10 years from now, at makita nyo sila na sila yung mga young people na nagiging mabuti para sa Panginoon, mga magulang, kaawaan nyo po sila at patuloy nyo po silang in-nurture spiritually. At magagawa nyo lang po yun, mga magulang, kung kayo po ay patuloy na uupo at makikinig sa mga mensahe ng Panginoon. Not mentioning yung inyong po mga pansariling mga meditation and devotions, Bible reading, Bible studies. So, yan po ang katotohanan, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon doon po sa mga bata. So, ang mensahe po ng awitin, sinabi kanina, isang katanungan na nagre-ring sa bawat isipan natin, sa bawat puso natin is our Lord, our Savior, Jesus Christ, really worthy? Karapat-dapat pa siya, mga kapatid? Yes, amen. But we can shout, we can say, we can shout that He is really worthy. And it is good, mga kapatid, if we understand the truth, it is good. Matutuwa ang Diyos, matutuwa ang ating Panginoon kung masasambit talaga ng ating mga bibig that our Lord Jesus Christ is really worthy. O karapat-dapat talaga siya, pag-alayan, papuri, pagsamba, of blessings and honor and glory. Sabi doon, He is really worthy. And we can say that. Ang katotohanan, mga kapatid, ang talagang magsasabi ng may katotohanan at magbabalidate
kung talagang karapat-dapat ang ating Panginoong Jesucristo, ay hindi naman talaga tayo. Bakit? Kakaunti po ang ating nalalaman. In fact, sa ating assembly, hindi naman talaga natin nakita ang Panginoong Jesucristo physically. What we know today is what the Scripture tells us, who Jesus is, kung sino siya. Yun ang alam natin. Pero hindi talaga natin nakita kung paano siya namuhay 24/7 from day 1 to year 33 of His life. Hindi talaga natin nakita. So it's okay, it's good that we can say when we know the truth in the Bible that our Lord is really worthy, pero ang magbabalidate talaga, ang magja-judge talaga ng makatotohanan at tumpak ay mismo ang Diyos. Okay? Is Jesus really worthy? It is validated, mga kapatid. Paano natin malalaman na ang langit ay talagang tinanggap at makatotohanang sinasabi na ang ating Panginoon ay karapat-dapat ng lahat ng papuri, pagsamba at parangal? Paano natin malalaman? Anong truth ang talagang nagsasabi that our Lord is really worthy? Anong truth? The truth of the resurrection. Okay? Ang Sunday na to, ang marami sa mundo, Christian community, ang tawag sa Sunday na ito is Easter Sunday. Ano pa? Resurrection Sunday, Pasko ng Pagkabuhay, Domingo de Ramos. Iyon ang tawag sa araw na ito. At marami ang nagse-celebrate ng Easter Sunday or Resurrection Sunday. Before this Sunday, merong isang buong week na ang tawag ay Holy Week. Okay? Monday, Tuesday. Hindi masyadong sila-celebrate yung Monday, Tuesday, and Wednesday. Nagsisimula talaga yung talagang highlight ng celebration ng secular o ng mundo or the Christian community doon sa Thursday. Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, and then Easter Sunday or Resurrection Sunday. Yun talaga. So, marami makikita mo sa ibang paniniwala na sa panahon ng mula Miyerkules hanggang Biyernes, makikita mo merong mga ginagawa silang extraordinary sins. Extraordinary. Susugatan ng mga likod, hahatawin ng likod, magdadala ng cameraman sa likod, at susubaybayan sila habang ginagawa nila yon. They are sincere. I think so. That they are sincere, but their sincerity is in vain. Maaring sincero sila sa kanilang ginagawang paghataw sa kanilang sarili. Maaring sincero sila sa kanilang isip. Pero yung sincerity na yon ay hindi makakaabot sa approval ng langit. Mapalad ka, mapalad tayo mga kapatid kung naiintindihan natin ang katotohanan. Na walang tinitingnan ng langit mula sa atin. Wala. Pertaining to our salvation. Wala kang gagawin, wala kang iisipin, wala kang plaplanuhin para makuha mo ang pabor ng langit at magdesisyon ng langit na iligtas ka. Wala.
That is why our salvation, our knowledge of our salvation, mga kapatid, is centered, focused only on the one and only, never to be repeated, never to be replaced, sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yung ginawa niya 2,000 years ago ay sapat na. Hindi mo yun madadagdagan, hindi mo yun mapapalitan. Kailanman wala kang gagawin para dagdagan mo ang ginawang solusyon ng langit para sa iyo. And so, even though you are sincere, parang sincero ka, parang makatotohanan sa iyong puso, na sasaktan mo ang iyong sarili, gagapang ka, luluhod ka, susugatan mo sa iyong sarili, sasaktan mo, even though you are sincere. Mga kapatid, yun ay isang maruming basahan lamang. It will not be accepted in heaven. Anything that you do na ang motibo mo ay pahangain mo ang langit at kunin mo ang pabor ng langit, kapatid, mawawalan ng kabuluhan. Mapalad tayo, naiintindihan natin ang katotohanan. Hindi ka dapat gumaya sa kanila. Iba ka, kapatid. You know the truth. And the truth that you know has set you free. Malaya ka, kapatid. Huwag mo sugatan ang iyong sarili. Huwag mong paduguin ang iyong sarili. Tinapos na ng ating Panginoon. It is already finished. Minsan siyang namatay, minsan siyang nabuhay. Hindi siya paulit-ulit na mamamatay, at hindi siya paulit-ulit na mabubuhay. He was resurrected 2,000 years ago. And the power of that resurrection is applied for you, my dear brethren. For all eternity. Hindi na yan kailanman mawawala pa sa iyo. Anong hinihintay sa iyo ng Lord? Nasa iyo na pala yan. Anong hinihintay sa iyo ng Lord? Sapat na ba na lagi mong sinasabi, He is worthy, He is worthy of all blessing and honor and glory. Sapat na ba na lagi kang nagsasalita, He is worthy? Anong hinihintay sa iyo, kapatid? Okay. Ang glory ng Lord, ang kanyang kaluwalhatian ay magmamanifest. Makikita kung ang kanyang mga hinirang, ang mga taong pinaglagakan niya ng kanyang grasya, ang mga taong tumanggap ng kanyang kabutihang loob, ay magtataglay ng mga qualities, kalidad ng isang tunay na iniligtas ng ating Panginoon. Kapatid, tapos na yung puro salita. Alam na natin yun. Kahit pabulaklakin natin ng husto ang ating mga bibig, ubusin natin ang ating boses, kapatid, ang talagang nagbibigay ng tunay na kapurihan ng Panginoon ay ang makita na ang bawat tao na binigyan niya ng kanyang grasya ay magmamanifest ng kapangyarihan nito. Ano yung kapangyarihan nito? Pag lumulutang sa iyo
ang mga kalidad ng isang niligtas ng Panginoon. Niligtas ka pa ng Panginoon. Anong nangyayari sa buhay mo? Ngayong ligtas ka na. Iyan ang importante. We can always boast, mga kapatid. Pwede natin lagi sa ligtas ako. Okay, ano ngayon? Kung sinasabi mo ligtas ka, everybody can boast about salvation. Lahat tayo pwedeng mag-boast ng ligtas ako. Okay. Pero nasa ng glory ng Lord kapag sinasabi mong ligtas ka. Nagkakaroon ng kaluwalhatian ang banal na pangalan ng Lord kung lumulutang talaga sa iyo ang kapangyarihan ng kaligtasang pinaghirapan niya. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang pang-apat na quality ng isang hinirang ng Diyos. Qualities of an elect of God. Pinag-aralan natin ang tatlong qualities, natapos natin, joyful, gentle, peaceful. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagiging generous. Okay? Generous. Joyful giving. Joyful in giving. Joyful giving. Generosity. Babasahin natin ang ating teksto na mula sa Philippians chapter 4 verses 10 to 20. And it says, Philippians chapter 4 verses 10 to 20. May plano kami ni Kuya Rick. Merong sinabing plano si Kuya Rick. Para hindi na ako nagbabasa dito. May sinabi sa akin plano si Kuya Rick. Nalalagyan namin ito na ang tawag doon, monitor. Para hindi na tayo gaganyan-ganyan. Pag nagbasa, ayan. Although hindi nyo nakikita ko, pero nakikita nyo nasa purihin ng Panginoon. Merong ganong plano ang Panginoon, ang ating Panginoon na sinasabi kay Kuya Rick. Philippians chapter 4, verses 10 to 20, it says, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything. Paboritong verse to si Stephen Curry, basketball player, paborito niya. Pero papaliwanag natin ano ibig sabihin nito. I can do everything through Him who gives me strength. Yet, it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus.
To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Okay. There are, my dear brethren, elements of joyful giving. Lahat tayo, kaya nating magbigay. In any amount, when we are, yung commanded or when we are invited to give, pag iniimbitahan tayo, magbigay tayo. O meron tayong gagawin sa church. Meron tayong project. Kailangan nating magbigay para mangyari yung pinaproject natin. So every one of us, pwede tayong magbigay. Okay? Pwede nating isama ang pangalan natin sa pagbibigay. But the validation, yung judgment, kung makakarating talaga sa langit o tatanggapin talaga sa langit ang ating pagbibigay, ay hindi naman tayo. Kahit nagbigay si pastor na, 1 milyon ako. Pero ang magbabalidate, kung makatotohanan ang pagbibigay na yon, ay hindi naman kayo. Kahit lahat kayo humanga sa akin na, pambihira, si Pastor Doy, 1 milyon ang binigay. Pambihira ako, 200 lang ang akin. Si Pastor Doy, 1 milyon. Kahit na humanga kayo sa pagbibigay ng ating mga kasama, it is God and God alone will judge the truthfulness of our giving. Sabi ng Bible, kahit ibigay mo ang buhay mo, kung hindi talaga yung makatotohanan, kahit binigay mo lang ang buhay mo, merong nagpakamatay. Sa Bible, may nagpakamatay dahil nagkamali siya. Sino yun? Tinanggap ba ang kanyang kamatayan? We can always give, but the validation of our gift, or our giving, mga kapatid, ay tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Pwede nating pag-aralan at tingnan natin kung pumapasok ang ating pagbibigay doon sa criteria ng pagbibigay na sinasabi ng Biblia. The elements of joyful giving. Ano-ano ba ang nakapaloob para masabi natin sa ating sarili, hindi yung sa kapwa mo, at least sa iyong sarili, makita mo, makatotohanan ba ang aking pagbibigay. Okay? Elements of joyful giving na pwede nating sabihin, this is generosity. O eto na, yung kalidad o quality na binigay sa akin ng Panginoon at talagang napapractice ko. Elements of joyful giving or generosity. Meron yan tatlong elements. At least, yung makikita natin sa ating pag-aaralan. Listen very carefully. Listen very carefully. Kasi ayaw mo, kapatid, siguradong ayaw mo na ang dami mo na palang naibigay, pero ni isa sa binigay mo ay hindi pala tinanggap ng langit. Okay? Ayaw mo yon. Hindi mo hahangarin yon. Na paglapit mo sa Panginoon, Panginoon, nagbigay ako. Dami kong binigay. Sasabihin sa iyo, Lord, nagbigay ka? Lumayo ka sa akin. Ikaw na mapaggawa ng masama. Ayaw mo yun. Sisiguraduhin natin na ayaw natin yun. Na dumating ang pagkakataon na marireject yung inakala natin. Inakala natin na totoo sa atin. Lalo na sa pagbibigay. There are elements. Okay? Number 1, yung sinasabi sa verse 10 and 14, na ang joyful giving or tunay o genuine generosity, kapatid, ay merong elemento ng genuine
concern for others. Genuine concern for others. Okay? Dahil si Apostol Pablo, mga kapatid, ay meron siyang kalalagayan. Mataas ang kanyang kalalagayan spiritually. Kapatid, meron siyang mataas o malawak na discernment sa kung ano yung nangyayari sa kanyang kapaligiran because of that gift. Because of that gift of discernment. Bakit si Apostol Pablo? Why did Paul accepted gifts given by the Philippian church? Bakit masaya siyang tinatanggap ang mga gifts or givings galing sa Philippian church or Macedonian church? Pag sinabing Macedonian church, tatlo yan eh. Philippi, Thessalonica, and then Berea. Yun yung Macedonian church. Bakit pag doon nang gagaling ang mga givings, maluwag ito at masayang tinatanggap ni Apostol Pablo? Listen very carefully. Pero pag ibang church ang magbibigay, example, Corinthian church. Yan sinasabi sa Biblia. Pagka Corinthian church, medyo nire-refuse niya yan. Ni Apostol Pablo. Hindi siya nagsusolicit doon. Hindi siya nanghihingi doon. Ay, hindi niya hinahayaan na meron siyang makuha sa Corinthian church. Pero sa Church of Philippi, Thessalonica, and then sa Berea, malugod niyang tinatanggap ang mga givings doon. Bakit? Why did Paul accepted gifts given by the Philippian church or Macedonian churches, but did not accept support coming from Corinthian churches? Because Paul discerned that the Macedonian churches have what? Genuine concern for him. Genuine concern for the ministry, for God's ministry. Okay? Nakikita ba yun sa atin? Yung genuine concern na yun. Okay, pwede tayong magbigay palagi. Pag nag-invite ng giving sa church, may giving tayo, okay. Pero nararamdaman mo ba talaga? Nakikita mo ba sa iyong sarili? Kapag ina-assess mo na meron ka talagang genuine concern or sa kaibuturan ng iyong puso, meron tayong giving. Giving na naman. Bigayan na naman pambira. Hindi mo inuusan yon, hindi mo sinasabi yon, nakangiti ka sa mata. Giving ba? Okay! Pero yung puso mo, pambira. Giving na naman. Bigayan na naman. Ano talaga ang nakikita sa iyo ng Panginoon? The world looks at the outward appearance, but our God looks at your heart. Kung anong nakikita dito. Pwede kang mag-pretend. Pwede kang magmayamang, magbibigay ng malaki, pero talagang ang Diyos ang nakakakita if you really have a genuine concern. Genuine concern. Okay? For others. Yun yung unang elemento. Genuine concern for others. Si Apostol Pablo, nakita niya yon sa mga taga-Pilipos, Philippian Church, Macedonian Church. Tandaan niyang people, Macedonian Church, Philippi, Thessalonica, Berea. Tatlo na yan. Okay? And then another important element of joyful giving is having contentment in whatever situations in life. Gaya ni Apostol Pablo. Bakit kailangan yung component o yung element ng contentment para sa generous giving o para sa joyful giving?
Listen very carefully, lalo na sa mga young people. Young people, ang mensahe na to, kapag naintindihan yung mabuti, magseset sa inyo to ng magandang flow ng blessings sa inyong buhay sa kinabukasan. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hindi yun sasablay. Kapag naunawaan nyo at na-execute nyo ng tama, magseset ito ng napakainam na blessing sa inyong future. And I'm telling you the truth. Pag naintindihan natin yung generous giving or yung joyful giving, lalo sa young people, bakit hindi ko masyadong sinasabi sa mga matatanda na tayo? Supposedly, alam na natin. Sa sobrang experiences natin, kung nagbabasa man tayo ng Biblia, sa daming panahon na binigay sa atin ng Panginoon, dapat alam na natin. Hindi pa huli ang lahat, but we have a little time para ma-enjoy itong progress or development ng blessing ng Panginoon. Sa mga young people, masasapon nyo lahat. Pag naintindihan natin mabuti, masasapon nyo lahat. At mai-enjoy nyo kung makikinig tayong mabuti at i-execute natin yung wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. I'm telling you the truth. Okay, contentment. Young people, contentment in your own situation. This is another important element in joyful giving. Contentment in whatever situations in life. Bakit? You cannot give generously if you feel that you do not already have what you want. Naintindihan natin? Hindi ba balong ang masaya at generous na pagbibigay sa'yo kung hindi mo nakikita na nasa'yo na ang mga bagay na hinahangad mo? Kung hindi ka pa kontento, hindi ka mag-all out sa giving. Okay? O pag ang naiisip mo, sandali, 3 milyon pa lang yung nasa bangko ko. Saka na, ang target ko kailangan may 5 million ako sa bank bago ko magbigay generously. I'm telling you the truth. If you are not contented, kung hindi ka kontento sa sitwasyon ng buhay mo, kailanman, hindi ka magiging maligaya sa pagbibigay generously. Okay? Hindi mangyayari yan sa'yo. Kaya isa yan sa importanteng elemento para makita mong sarili mo na ikaw ay joyful giver or genuine or generous giver. Okay? The secret of having contentment, Paul said in verse 13, is to draw strength on Christ's power to supply all our needs in proper time. Sabi din sa 13, I can do all things. I can do everything through Him who gives me strength. Okay? Pag ang perspective mo nakatuon sa I have everything I need because I have Jesus Christ in me, kung yun ang perspective mo, kapatid, any opportunity, listen very carefully, pakinggan mabuti mga kapatid, kung ang perspective mo, nasa iyo na lahat, dahil nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, kung yun ang perspective mo, tandaan mo, every opportunity na ihaharap sa iyo na magkakaroon ka ng pagkakataon na magbigay, hindi lang ang pagbibigay, hindi lamang po bulsa o pera.
Sometimes it is time, serving, helping, anumang pagbibigay na parang nakukuhanan ka. Nakukuhanan ka ng mga bagay na dapat ay sa'yo. Anumang opportunity na parang nakukuhanan ka is a form of giving. Okay? Kapag ang perspective mo, ang lahat ay nasa iyo na because you have Jesus Christ with you, kapatid, lahat ng opportunity, igagrab mo. Okay? Ano man yan? Pag nakita mong kapatid, ang mga kapatid, kawawa naman sila, ginagabi. Nandun, nag-aabang ng sasakyan. Ikaw na may sasakyan. Komportable ka. Uuwi ka sa bago mong sasakyan. Hindi mo lang man lang sila matapunan ng kahit pakunwaring care na makakauwi sila ng maayos sa kanilang tahanan. Hindi mo man lang sila maisabay. Anong tumatakbo sa isip mo? Paano mo nasasabi na meron kang concern? Anong mga pagkakataon na nakikita mo? Every opportunity na pwede kang magbigay, anything, at hindi mo ginagawa, ito'y sign na hindi buo ang iyong concern sa ministry. Katapatan tayo, mga kapatid. Kasi makikita natin, pag tinitingnan ng Lord at ina-assess tinitimbang ng Lord ang nangyayari, yun yung mga paraan ng Lord para payamanin ka. I'm telling you the truth. The principle of sowing and reaping. Okay? The principle of sowing and reaping. Doon nakasalalay. Doon sa mga elemento ng joyful giving. Kapag ito'y makatotohanan nakikita ng Panginoon, hindi mo kayang pigilan ang pagdaluyong ng blessing mula sa langit. Saan mo napulot yun, Pastor Doy? Saan mo napulot yun? That principle is we can read that in Luke chapter 6, verse 38. It says, give, and it will be given to you. Nandiyan ba? Wala dyan. Hindi ko na-include eh. Kaninang madaling araw lang sa meditation ko. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over. Pastor, mukhang prosperity gospel na tayo ngayon. No. I'm telling you the truth. This is not prosperity gospel. This is kingdom principle. It is kingdom principle. Give, and it will be given to you. Kaya tinuturo natin, Pastor, tagal ko nang nag-give ba? Tagal ko nang nagbibigay ah. Ba't walang dumarating sa akin? Kaya pinag-aaralan natin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng joyful giving or genuine generosity na nakakaantig ng sangkalangitan at nagpapabagsak ng blessings mula dito. Listen very carefully. Hindi lahat ng pagbibigay, kundi yun lamang joyful giving. God loves a cheerful giver. Hindi niya sinabing, mahal lang Diyos ang lahat ng nagbibigay. No! The cheerful giver. Yung makatotohanan. Hindi lahat.
Pero merong mga naririnig ako na experience dito rin sa church na to, na tinatalinuhan ng Diyos. Akala mabablackmail ang Diyos. Ang giving back, ganun ba? Pag nagbigay ba, magbibigay ang Lord. If I give, and it will be given back to me, pressed down, shaken together, siksikliglig, umaapaw. Pag nagbigay ako, okay. Tinalinuhan ngayon ng Diyos. Pag nagbigay pala ako, magbibigay ang Diyos. Gumawa ngayon ng, sumulat ngayon sa checkbook niya. Orion Christian Baptist Church, 100,000 pesos. Binigay. Walang pondo. Binigay. Dahil sa pag-aakala na mabablackmail niya ang Diyos. Ang iniisip niya, nagbigay ako Lord 100,000. Therefore, bigyan mo ako ng 1,000,000. May nangyaring ganyan. Manloloko mo ba ang Diyos? The principle is give, and it will be given back to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. Ano ibig sabihin ng it will be poured out into your lap? Kapatid, pag sinabing poured out into your lap, nananahimik ka, nakaupo ka sa bahay mo. Ano ibig sabihin ng it will be poured out into your lap? Dadalhin niya sa nananahimik ka, dinala ng Lord, inilagay niya sa iyo yung blessing. Bakit? Because you are a cheerful giver. Okay? Yun ang kingdom principle. Because you are a cheerful giver. For with the measure you use, it will be measured back to you. Kung ano yung iyong sukatan sa pagbibigay, yun din ang sukatan ng Diyos sa iyo, kapatid. You will reap what you have sown. Aanihin mo lang kung ano ang iyong itinanim. Okay? Aanihin mo lang kung ano ang iyong itinanim. Kaya minsan may mga kaibigan tayo, mamamangha sila. Bakit mo nagagawa sa akin ito, kapatid? And then sasabihin mo sa kanila, kasi kapatid, naramdaman ko yung katotohanan ng concern mo sa akin nung ako ang nangangailangan. Kaya, kapatid, mararamdaman mo rin ang concern ko sa iyo kapag ikaw na ang nangangailangan. Okay? It will be given back to you. The principle of sowing and reaping. Okay? And then, contentment. You must be content with your situation. Paano yung contentment? Paul was content because he could see life from God's point of view, from God's perspective. Yun ang pagkakaiba natin, mga kapatid. Kaya tayo, ingat na ingat. Ingat na ingat tayo. Takot na takot tayo. Listen very carefully. Holy Week ngayon sinasabi, listen very carefully. Ang ating Diyos, hindi siya nag-ingat na, sandali, ibibigay ko ba ang lahat? Inisip ba niya na, sandali, sino ba itong mga to? Hindi nga ako inaalala nito. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fell short of the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. In God's perspective, kung titignan ng bawat isa sa atin, sino ba dito ang
karapat-dapat na pag-alayan ko ng lahat-lahat sa akin. Wala akong makita. Pero ang ating Panginoon, nagdesisyon siyang ibigay ang lahat kahit hindi ka karapat-dapat. Okay? Sino sa atin ang karapat-dapat para pag-alayan ng kalahat-lahatan ng Diyos? For God so loved the world that He gave everything, His one and only begotten Son. Paul was content because he could see life from God's point of view, from God's perspective. Yun ang pagkakaiba natin. Kaya, oras lang, paglilingkod lang, hindi natin maibigay. The moment you say to yourself na, kunyari mo, oh, Pastor Noy, pwede ba gawin mo yung gano'n? Ha? Ako na ba palagi? Ako na lang ba? Wala na bang iba dito? Once na marinig sa akin ng Panginoon yun, ibig sabihin, hindi ko talaga naiintindihan. Okay? Once na marinig sa inyo ng Panginoon, sa atin ng Panginoon na, ako na lang ba? Wala na bang iba dito? Pag narinig sa atin ng Panginoon, even nakikita niyo yan dito at dito. Kapatid, ibig sabihin, hindi pa natin lubusang naiintindihan. We are not yet at par, hindi pa tayo ka-level ng mga perspective kagaya ni Apostol Pablo. Bakit kaya nilang ibigay ang lahat? Because they could see life from God's point of view, from God's perspective. Paul was focused on what he was supposed to do, not on what he felt he should have first. Ano ibig sabihin nun? Karamihan sa atin yung, sandali, kailangan may ganito muna ako bago ko ibigay ang ganyan. Lord, pagka 45 years old na ako at marami na akong ipon, eh di sige, full-time na ako sa ministry. Sinong nagsabi sa'yo? Ang focus ni Apostol Pablo, dahil naiintindihan niya mga bagay-bagay, is ano ang kailangang gawin at the moment para umusad ang ministeryo. Ano ang kailangan kong gawin ngayon? Hindi niya hihintayin na, sandali, bago ko gawin yan, kailangan yung mga kailangan ko dito, naka-ready na muna bago ko umatake. No? Hindi ganon. Hindi siya nag-iimpok muna, gagawin ko muna, asikasuhin ko muna ang sarili ko, bago ko gawin yan. Si Apostol Pablo nasa kulungan at hindi niya iniintindi ang kanyang sarili. Ginagawa niya kung ano ang dapat niyang gawin at the moment. Paul knew that Christ is with him, and because of that, everything he needs for life and ministry are already secure. Hindi siya namumroblema pag sumulong siya. Sabi ng Panginoon, pag lumarga kayo, kayo magdala ng kung ano man lukbutan. Nakasulat ba yun? Pag lumarga kayo, huwag niyo isipin kung ano man. Sige, kapag pinapapunta ko kayo dun, pumunta kayo. I will provide for you there. It is like when the Israelites was asked by God to go into that promised land, walang maraming kailangan bago kung kayo pumunta doon, mag-ipon kayo ng ganito, mag-ipon kayo ng... No. Bakit? Because God knew and God prepared kung ano kailangan nila sa promised land. Nandun na lahat.
God already secured. Nagkakatalo lang doon sa pupunta ka ba o hindi ka pupunta para maranasan mo yung ipinrepara ng Diyos doon sa pinangako niyang lugar na dapat mong puntahan. Will you adhere in His calling or not? Igagrab mo ba yung opportunity ng calling o hindi? Because of that perspective, Paul had his priorities straight. Hindi siya natitigatig ng kung ano man. Ang sa kanya, meron siyang task. May utos ang Panginoon. May calling ang Panginoon. Gawin mo yon at yun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Ano mang pangangailangan niya, anong sinabi dito sa binasa natin? My God will supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Although I'm getting ahead of myself sa mga rewards natin pag-uusapan nyo. Okay? So that is the principle, my dear brethren. Sa joyful giving. You must have that perspective. Kagaya ng perspective ng kay Apostol Pablo. Huwag mong intindihin. When you have been given an opportunity to give. Hindi lang pera, kundi ano ba yung inuutos ng Lord na ibibigay mo? Ano mang mga bagay mula sa iyo na ibibigay mo? Pag inutusan ka, kapatid, kailangan gawin mo. At hindi ka kailanman lulugihin ng ating Diyos. And then commitment. Huwag na natin munang pag-usapan yung rewards. Hanggang dito lang muna tayo sa elements. And then last is commitment to accomplish or deliver what is promised. Another important element of joyful giving is the commitment to accomplish or deliver what was promised. Generosity in giving is tested, my dear brethren, in its continuity and consistency. Okay? Yung commitment mo, natetest yan. Lagi kong ini-example dito. My dear brethren. May mga kapatid dito, nagbibigay ng time sa Panginoon. Nagsaserve sa Panginoon. Hindi nakikita. But they are consistent. Laging ginagawa kung ano yung kanilang commitment. They always deliver what has been promised to God. Kunyari mo, ang promise mo, Lord, mula ngayon, hanggang sa may kalakas pa ako, maglilinis ako sa church. Okay? Akala natin, madali. May mga magtatry, si pastor nag-try. Aminin ko. Kaming mag-asawa, nag-try kami. Okay? Nag-try kami maglinis. Sa una, okay. Sa pangalawa, okay. 10 beses, okay. Naka-1 buwan, okay. Naka-2 buwan, okay. Pero hindi kami tatagal. Bakit? Hindi yun ang aming gift. Okay? But there are brethren, there are people na lagi mo silang makikita. Walang na ibang nakakakita. Maybe ako lang ang nakakita dahil nakatira ako sa likod. The same people, they are doing this 10 years. More than 10 years, maybe 15 years, the same people, ginagawa nila. Kasi nung nagpastor ako dito, mag-11 years na, they are the same people. Kung sino yung naglilinis, sila pa rin ang naglilinis. Hindi nangangawit. They are doing this consistently. Dito natetest ang sinasabing commitment. Kung totoo ang commitment mo, kapatid,
hindi ka nangangawit. I mean, how far can you go? Hanggang kailan mo gagawin ang isang bagay? Kapag hindi mo talaga naiintindihan ang commitment mo at wala kang kaligayahan sa ginagawa mo, kapatid, mangangawit ka. One of the important elements of joyful giving or generosity is your commitment to accomplish or deliver what you have promised to God. Pag sinabi mo sa Lord, Lord, magbibigay ako sa iyo ng ganito. Itetest yun ng Lord. Will you really deliver what you have promised to God? Okay, yun yung mga tatlong elements of joyful giving. Genuine concern for others, contentment in your own situation, and then commitment to accomplish or deliver what was promised. And then pag-uusapan natin susunod na linggo is, okay, nakikita sa iyo ng Lord yan? Makatotohanan nakikita sa iyo ng Lord yan? Ano ang rewards? Kung talagang nakikita sa iyo ng Lord ang mga elemento ng maligayang pagbibigay sa Kanya. Palakpakan po natin natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.